Magandang umaga sa inyong lahat. Kami nga pala ang pangkat-4. Ngayon ay papaliwanag namin kung ano nga ba ang tinutukoy ng pagbaybay at pagsulat. Bago yan, ipapakilala ko ang aking mga kasamahan na sina Cassandra, Regimar, Marinel at Alexandria. Introduction sa pagbaybay at pagsulat. Ang pagbaybay at pagsulat ay mga kasanayan na nauugnay sa wastong paggamit ng mga letra, salita at banta sa pagsulat ng mga salita at pangungusap. Ang pagbaybay ay tumutukoy sa tamang pagbigkas at pagtatala ng mga tunog ng mga salita. Ito ay mahalaga upang maihanda ng maayos ang mga salita at maunawaan ng mga mambabasa o tagapakinig. Sa kabilang banda, ang pagsulat ay ang proseso ng paglalagay ng mga salita sa papel o iba pang mga medium upang ipahayag ang mga ideya at mensahe. Ang tamang pagbaybay at pagsulat ay mahalaga upang maipahayag ng malinaw at epektibo ang mga kaisipan, impormasyon at mensahe. Ito ay isang mahalagang kasanayan na ginagamit sa iba't ibang larangan tulad ng edukasyon, negosyo, komunikasyon at iba pa. Sa pamamagitan ng tamang pagbaybay at pagsulat, mas madaling maunawaan, maipahayag ang mga ideya at impormasyon. Ang tamang pagbaybay at pagsulat ay maaaring masukat sa pamamagitan ng mga sumusunod na paraan. Mayroong 3 tamang sukat ang pagbaybay. Una, ang ortografiya. Ang tamang pagbaybay ay sumusunod sa mga tuntunin ng ortografiya. Ito ay tumutukoy sa tamang paggamit ng mga titik, kombinasyon ng mga titik, at mga banta sa pagsulat ng mga salita at pangungusap. Ang mga maling baybayin tulad ng mga maling paggamit ng mga titik, pagkakasunod-sunod ng mga titik o pagkakasulat ng mga salita ay maaaring maging batayan ng hindi tamang pagsulat. Gramatika. Ang tamang pagbaybay at pagsulat ay nakatuon rin sa tamang paggamit ng mga salita at banta sa pangungusap. Estilo at organisasyon. Ang tamang pagbaybay at pagsulat ay nagpapakita rin ng malinaw na estilo at organisasyon. Ito ay tumutukoy sa pagkasunod-sunod ng mga pangungusap, talata at pagkakabuo ng mga ideya. Ang mga maling pagkasunod-sunod ng mga pangungusap, kawalan ng organisasyon o hindi malinaw na pagpapahayag ng mga ideya ay maaaring maging batayan na hindi tamang pagsulat. Mga halimbawa: berde, berdeng berde, swere, swerteng swerte, libre, libreng libre. Sa pag-uulit ng mga salitang ugat na nagtatapos sa patinig na e, hindi ito pinalitan ng letrang I. Kinakabitan lamang ito ng pag-unay na ng at ginagamitan lamang ito ng gitling sa pagitan ng salitang ugat. Ano, ano-ano, sino, sino-sino, halo, halo-halo, bato, bato-bato. Sa pag-uulit ng salitang ugat na nagtatapos sa patinig o hindi ito palitan ng letrang U. Ginagamitan ng gitling sa pagitan ng salitang ugat. Pizza pie, samurai, french fries, bouquet. Sa pagbaybay ng mga hiram na salita mula sa mga banyagang wika, panatilihin ang orihinal nitong anyo. Sa pagbaybay ng mga salita mula sa Espanyol, baybayin ito ayon sa abakada. Kahulugan. Ang kahulugan ng tamang pagbaybay ay nagpapakita ng tamang pagbigkas ng bawat salita. Kaya mahalaga rin ang kaalaman ng mga tuntunin ng gramatika, bokabularyo at wastong paggamit ng mga salita. Ang pagkakaroon ng magandang kasanayan sa pagbaybay at pagsulat ay nagbibigay daan sa mas malawak na pagkakataon sa edukasyon, trabaho at personal na pag-unlad. Ang kahulugan naman ng tamang pagsulat ay nakakatulong na mas maintindihan, organisado at upang maiwasan ang pagkakaroon ng mali na nais ipahayag. Gamit ng 8 bagong titik. Isang radikal na pagbabago sa pagbaybay ng pagsulat ang paggamit ng 8 dagdag na titik sa modernisadong alpabito: C, F, G, N, Q, V, X, Z. Pangunahing gamit ng mga ito ang pagpapanatili ng mga kahawig na tunog sa pagsulat ng mga salita mula sa katutubong wika ng Pilipinas.
At ang titik na F, G, V, at Z ay napaka-importante upang maigalang ang mga kahawig na tunog ng mga katutubong wika, hindi tulad noong panahon ng abakada na ang Ifugao ay isinusulat ng Ipugaw. Mga gamit ng 8 bagong titik sa pagbabaybay. Mga halimbawa, Feyo, Pipanayari sa Bukawa o sa Tambo, Jambangan, halaman, Zigatu, silangan, falindag, plautang pambibig, vakol, pantakip sa ulo na yayari sa damo na ginagamit bilang pananggalang sa ulan at init ng araw, kuvat, digma, vuyo, bulalakaw, zinaga, dinuguan, zinanaga, pamana, madyaw, maganda. Buod. Ang pagbaybay ay ang pagsusulat ng salita o mga salita sa pamamagitan ng lahat ng kinakailangan sa letra sa tama nitong pagkasunod-sunod. Ito ay isa sa mga napaka-importanteng bahagi ng isang wika. At pagbaybay na pasalita, isa-isang binibigkas sa maayos na pagkasunod-sunod ang mga letrang bumubuo sa isang salita. Pantig, daglat, initial, simbolong, pag-aghan at iba pa. At yun lamang, maraming salamat.